Mga kapuso, pumalo na po sa mahigit 200 milyong piso ang jackpot sa Grand Lotto 655. Kaya naman ang mga Lotto outlet, pinipilahan na naman. Nakatutok live mula sa Quiapo, Maynila, si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Mike, sa pakikipagsapalaran sa buhay, may mga taong iniaasa sa swerte ang magandang buhay. At isa na nga rito ang pagtaya sa loto sa pag-asang manalo at maging instant millionaire. Aabot daw sa 232 million pesos ang jackpot prize ng 655 Grand Lotto Draw mamayang gabi. Kaya naman sa paglaki ng jackpot prize, ginawa wala ng tumataya sa mga lotto outlet na aming nadaanan. Walang pinipiling oras kahit ang haling tapat. Ang importante, makahabol sila sa Lotto Draw mamayang gabi. Karamihan sa tumataya, hangad na guminhawa sa buhay at matugunan ng mga suliraning may kinalaman sa pinansyal. Para makaroon ako ng bahay. Malaking problema ko sa anak ko, may anak ako may sakit sa puso. Tapos may opera pa siya dito sa tiyan, kaya malaking perang malaga kaya ako tumataya. Baka sakali po ako. Kung hindi naman po tataya, baka hindi po tayo tumama. Tulad ng dati, hindi rin nawala ng tumataya sa Lotto outlet dito sa Quiapo. Lagi raw ganito ang sitwasyon, mas marami ang tumataya kapag lumalaki na ang jackpot prize. Marami. Buhat kaninang umaga pa, alas 7 nag-umpisa kami. Lagi ginataya ng mga tao, 655. Pinakamalaking jackpot. Ayon kay Ginoong Arnold Casas, ang manager ng Central Operations Department ng PCSO, walang tumama sa drone noong Sabado. Kaya kung sakaling walang tatama uli ngayong gabi, ay malamang malaki na naman ang matatamaan sa darating na Miyerkules. At sa nakikita mo ngayon, Mike, ito, makapal pa rin ang mga taong tumataya dito sa Lotto outlet dito sa Quiapo. Alas 8:30, nakatakdang magsara ang Lotto outlet na ito. At alas 9 naman ng gabi, ang nakatakdang draw para daw sa mga nagnanais na maging instant millionaire. Mayroon pa kayong panahon para humabol sa pagtaya sa Lotto. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Mga kapuso, patuloy pong umahataw sa ratings pati na sa kita ang GMA Network. Yan ang binida ng pamanuhan ng inyong Kapuso Network sa isinagawang tinatawag na briefing para sa unang 3 buwan ng taong ito. Isa pang ipinagmamalaki ng GMA ay ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa bagong lunsad na GMA News TV. Ang tumutok sa briefing ay si Claire Delfin. Maganda ang simula ng taong 2011 ng GMA Network. Katunayan sa first quarter ng taon, nakapagtala ang GMA ng gross revenues mula sa regular ads and subscription accounts na mahigit 3 bilyong piso. 18% itong mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kalahating bilyong piso naman ang naitalang net income ng GMA sa unang 3 buwan, mababa raw kesa sa 855 million pesos sa first quarter ng 2010 na pangunahing itinulak pataas ng kita mula sa mga political ad. Noong 2010 daw kasi, umabot sa halos 1 bilyong piso ang halaga na pumasok na political ads sa network. Pero kahit non-election year ang 2011, kumpiyansa sa GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na magpapatuloy ang magandang financial performance sa mga susunod na buwan, lalo pat number 1 sa nationwide ratings ang Kapuso Network. Our track record, if you will recall, when we started to lead in Mega Manila, starting from September 23, 2003. We have never relinquished that position to ABS-CBN. And hopefully, we will repeat the same. Base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement, ang pinagkakatiwala ang rating service provider ng industriya mula nang nag-umpisa ang taong 2011, number 1 sa ratings ang GMA Network sa buong bansa, una sa ABS-CBN at TV5. Dati nang nangunguna ang GMA sa Mega Manila at sa Urban Luzon kung nasaan ang 77% ng television households. If the subject is ratings, it is the content. Our ratings improvement were experienced actually in all time blocks of the day. Sa ginawang first quarter briefing ng GMA Network, pinagmalaki rin ang magandang pagtanggap ng audience sa bagong lunsad na GMA News TV, ang kauna-unahang news and public affairs channel sa free-to-air TV. Libreng napapanood ang GMA News TV. Di na kailangang magbayad sa cable service provider para malaman ang pinakabagong balita sa buong maghapon. Nang tala na nga ng record ng pinakamataas na rating ang GMA News TV noong Royal Wedding noong April 29, kung saan pinakita ang live footage mula mismo sa Westminster
Abby London. Pumangalawa sa GMA7 na may 18.6 ratings. Tinalo ng 13.3 ratings ng GMA News TV maging ang ABS-CBN at TV5 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kaya naman, kinakasana ang paglunsad ng GMA News TV International Edition sa Hulyo. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Up next, James Young husband ng Ascals, naki-fun run para makatulong sa mga gustong mag-football. At Iwamoto muling isinugod sa ospital nang matagpuang walang malay sa kanyang kwarto. Tutok lang dito sa 24 Oras.